Samantala, kaugnay po ng pagpapalit ng liderato sa Department of Transportation at iba pang proyekto ng kagawaran, kausapin po natin si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Ma'am Connie, sa lahat na nanonood at nakikinig po sa inyo. Good morning po sa inyo at ito na nga, papaano na nga ho ba ang magiging implementation ng mga naiwang ongoing projects sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Vince Dizon? Una sa lahat po, no, Ma'am Connie, ang kagandahan po nito, nung mga pinalo po ni Sec Vince itong mga proyekto, itong mga programa, itong pagbibigay ng deadline sa ating mga malalaking proyekto, kasama ko na po siya dyan nung nagplano kami. Kaya nga po, nung nagpalit po ng liderato, ang isa din sa kautusan ng ating Pangulo is to make sure to continue yung lahat ng mga programa, initiatives. Kasama na rin po yung mga deadline na binigay po ni Secretary Vince sa ating mga kasamahan dito sa DOTR. Opo, at so, tuloy-tuloy lang po. Maingay na usapin din po ngayon yung korupsyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Kayo po dyan sa DOTR, papaano nyo naman planong tugunan na masawata po yung mga medyo bad apples, ika nga, sa inyong pong departamento? Kami po ay talagang hinahabol din namin ang mga corrupt naming kasamahan dito, mga tiwaling kasamahan. Kung may kwento ko lang po, Ma'am Connie, 2 weeks ago, may mga pinahuli po kami. Kami po mismo ang nagpahuli sa mga salbahing mga traffic enforcers, yung mga nangungutong po sa Region 2. At tuloy-tuloy lang po namin gagawin yan. May kautusan na po tayo na one strike policy po tayo pagdating sa mga tiwali at corrupt na opisyal. I see. At ano naman po yung aasahan nating mga jeepney drivers dyan po sa PUV Modernization Program pa rin? Pagdating naman po sa ating modernization po, una po sa lahat, tuloy lang dapat ang modernization. Ang gagawin po namin ngayon, may mga konting recalibration na gagawin. Ibig sabihin, una, itong ating pagdating sa masasakyan, kailangan po natin gawing open market yan. Ibig sabihin, hindi lang dapat isa ang supplier ng mga modern vehicles. Kailangan natin yan maghikayat ng mga ibang suppliers. Kaya kami po ay makikiusap na kung kailangan ibaba yung ating mga standards o minimum standards para makalahok naman yung mga ibang gustong mag-supply, gagawin po namin yan. Patuloy din po ang pagbibigay namin ng mga provisional authorities o provisional na franchises sa mga individual operators as long as they are roadworthy. I see. Bubuksan din po namin ang consolidation again, the application. Kailangan namin gawin yan para ngayon, mas mahikayat namin, yung mga hindi sumali, nasasali na ngayon. Makikipag-usap din kami sa financial institutions na dapat, baka may paraan tayo na maibaba ang mga interest. Yes, sir. At yung bidding process po niyan lahat, magiging sistematiko at ito po ay magiging transparent naman siguro, sir, no? Always po, Ma'am Connie, makakaasa po kayo dyan na transparent po ang bidding parati ng DOTR. Yung pong pagtatanggal ng Mount Kamuning at pagtatayo ng Kamuning Footbridge, ano na ho ang development sa planong ito? We started the construction already, Ma'am Connie, and the project implementation deadline for that is that it would be until December. Na-award na po natin ang kontrata, nag-notice to proceed na po tayo, nagsimula na po sila magtrabaho, at makakaasa tayo by December. Yun yung initial deadline. Kung may makikita na tayo mas magandang flyover dyan sa may Kamuning po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at update na yan. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yan po naman si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Happy Monday mga mare at pare, ang Clash backer na si Jong Madaliday, ang Grand Champion ng The Clash 2025. The Clash 2025 Grand Champion is... Jong Madaliday! Natanggap ni Jong ang 1 million pesos in cash, brand new house and lot, exclusive management contract mula sa Sparkle GMA Artist Center at the Clash Trophy. Full circle moment ito para kay Jong dahil sa first season ng singing competition ay naging runner-up siya. Nakaharap niya sa one-on-one clash si Arabel de la Cruz na clash backer rin at runner-up ng The Clash Season 5.
si Arabel at dalawa pang finalist na sina Leah Ferdeloso at Juari Sabit may premyo ring 100,000 pesos each. Itinanggi ni Senate na suspended DPWH District Engineer Abelardo Calalo na tinangka niyang suhulan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa counter affidavit ni Calalo, sinabing matapos ang eleksyon ay nakapulong niya sina Leviste, Congressman Jojo Ang at ang nanay ni Leviste na si Senadora Loren Legarda. Doon daw napag-usapan ng pondo sa mga proyekto sa distrito. May 28, nagkaroon daw sila ng pag-uusap ni Congressman Jojo Ang. Doon daw siya inutusan ni Ang na kumolekta ng pera mula sa mga kontratista na may kasalukuyang proyekto sa 1st District ng Batangas bilang suporta kay Leviste. Agosto nang muli raw sila magkita para muling pag-usapan ng mga donasyon at himuki ng mga kongresista na magbigay. Sa kaparehas na buwan, binisita siya ni Leviste sa kanyang tanggapan para tanungin kung sino ang mga kontratista na may proyekto mula sa liderato ni dating Congressman Eric Buhain na may substandard construction para anya papanagutin. Ngunit sinabi ni Calalo na wala siyang impormasyon doon. Matapos ang ilang araw, nakipagpulong ulit siya kay Leviste. Doon na raw siya tinanong ulit ng mambabatas kaugnay sa mga proyekto sa lalawigan. Maya-maya, tinanong daw siya ni Leviste kung may dala na siyang donasyon. Sinabi niyang may dala siya at kukunin lang niya sa sasakyan ang dalang pera hanggang sa dumating na ang mga pulis at arestuhin siya. Gate ng abogado ni Calalo si Attorney Raymond Fortun sa panayam ng DZBB, hindi entrapment ang nangyari kundi panggigipit sa kanyang kliyente. Hinamon naman ni Leviste si Calalo na pangalanan niya ang mga kontraktor na nagbigay ng pera. Sinisikap ang kunin ng pahayag ni Buhain, Ang at ang Legarda kaugnay sa mga pahayag ni Calalo. Nakipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa dalawang dating kalihim ng kagawaran kaugnay sa mga katiwalian. Balitang hatid ni Joseph Moro. Napapailing na lamang si Secretary Vince Dizon sa nangyayari sa DPWH. Ang paglilinis sa kagawaran ng agenda ni Dizon sa halos 2 oras na pulong niya sa mga dating kalihim ng DPWH. Si Rogelio Singson ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus sa termino naman ni na dating Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos na nakasama rin ni Dizon nung chairman siya ng Clark Development Corporation. Aminado si Singson, talamak ang korupsyon sa kagawaran. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. At isa sa mga pinagmumula ng korupsyon ang mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bunoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Kinukunan namin ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan pero wala pa siyang tugon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Biyernes, ipinunto mismo ng ibang kongresista na inahati ang ilang malalaking proyekto sa distrito nang hindi lalampas sa 150 million pesos para sa DPWH District at hindi DPWH Regional Office ang magpapatupad ng mga ito. Hindi lamang daw sa budget may nakawan kundi sa simula pa lamang tulad ng costing o paglalagay ng halaga sa mga proyekto. Ayon kay Dizon, kailangan ding matyaga ng procurement, implementation at monitoring ng mga proyekto. Ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, tama lamang daw na hiningi ni Secretary Dizon ng courtesy resignation ng mga opisyal ng DPWH bilang paunang hakbang sa paglilinis sa ahensya. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir Lee? Who can I trust, who are good people. We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa Committee on Appropriations ng House of Representatives ang panukalang 27.36 billion pesos na pondo ng Office of the President sa susunod na taon. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene?
Rafi, hindi na binusisi ng Committee on Appropriations ng House of Representatives ang proposed budget ng Office of the President o OP para sa 2026. Alinsunod daw sa tradisyon ng parliamentary courtesy, tinerminate ng komite ang budget proceedings ng OP. 56 ang bumotong pabor habang 5 naman ang miyembro ng panel na tutos na i-terminate ang budget proceedings. Kaya lusot na sa komite ang panukalang budget ng Office of the President na 27.362 billion pesos para sa susunod na taon. Si Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumatawan sa Office of the President. Tinanong si Bersamin tungkol sa kanyang pahayag na inilabas noong Sabado ng gabi tungkol sa mariing pagtutol ng gabinete sa umano'y tangkang paninisi sa kanila ng House of Representatives sa mga isyu ng korupsyon at mga pagkukulang. Sabi ni Bersamin sa kanyang pahayag, "Clean your house first." Pero paglilinaw ni Bersamin kanina, hindi niya intensyon na siraan ang Kamara. Nais niya lang daw bigyang diin ang institutional separation sa gitna ng pahayag ng ilang mambabatas na ibabalik sa ehekutibo ang 2026 budget. Hindi na nag-interpolate o nagtanong ang mga miyembro ng Committee on Appropriations Panel, pero ilan sa kanila ang nag-manifest o nagpahayag ng pagtutol para i-terminate ang budget proceedings. Sabi ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, taliwas ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA tungkol sa paglaban sa korupsyon at pagreforma sa budget. Marami raw issue na kailangang sagutin ng Office of the President gaya ng confidential funds. Yan ang punto ni Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta, dahil kung masyado daw binusisi ang budget of the Office of the Vice President, dapat maging patas at ganoon din ang gawin para sa Office of the President. Bibigyan daw sila ng pagkakataong magtanong sa 2026 budget deliberation sa plenaryo. Rafi? Maraming salamat, Darlene Kai. Mainit na balita, pinangalanan na mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya ang ilang mambabatas at opisyal ng DPWH na tumanggap nila ng porsyento sa flood control projects. Sa binasang sworn statement ng mga Diskaya, kabilang sa mga pinangalanan, si dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at ilan pang district engineer sa iba't ibang lugar. Idinawit din nila ang ilang congressman tulad ni nooy House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Wala pang komento ang mga nabanggit na pangalan ni Diskaya. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Rodante Marcoleta, sinabi sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may provisional immunity ang mag-asawang Diskaya. Paghahanda po yan sakaling mag-apply sila bilang state witness. Sa ibang balita, kabahagi pa rin ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ng GMA Integrated News Anchor na si Ivan Mayrina. Pumirma po ulit ng contract renewal sa GMA Network si Ivan. 25 years and counting pa ang paghahatid niya ng serbisyong totoo. Kasama sa kanyang contract signing, sina GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr., Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seba. Present din ang iba pang kapuso officials. Si GMA Network Chairman, Attorney Felipe Gozon, nagpasalamat at nagbigay ng pagbati kay Ivan sa isang video message. Pinuri din ng ibang opisyal ang dedikasyon ni Ivan sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan mula sa loob o labas man ng bansa. Congrats, Ivan! Positive vibes naman tayo ngayong Monday. Yes, early Christmas feels ang hatid ng isang asosasyon sa Subig, Zambales. Coming in cute, suotan kanilang Ow! TD. Yes, ayan na sila. Santas came early to town. September pa lamang pero ready to slay the holiday na ang asong sina Hero, Minnie, Suzy, Iya, Ayu, Jack at Mingming. Gayak na gayak ang mga fur baby, getting ready nang magkaroling. Aba-aba, ihanda na raw ang inyong mga Ginaldo. Kwento ni Ma'am Carmi Castillo, paborito talaga niyang damitan ng mga alagang aso. Basta dapat matchy-matchy. Ang Santa costume video nila, 3.5 million na ang views. Trending! Nako, Mingming, aso ka ba talaga? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.